Iyon o, Mosikero sa bukid. Mayroon na namang balita. Okay, mga OFW ng Paris. Gising na sa katotohanan para ipaglaban ang karapatan at hustisya para sa Pilipinas. So mga kababayan nating nasa Paris, matindi rin yung mga hinanaing nila para sa administrasyon ngayon. Puro lang daw pasyal, walang nagawang mabuti. So nakikita naman natin, di ba? Then mga panawagan din nila na Marcos resign ang isinisigaw ng mga Pilipinong OFW na nandoon sa Paris. So wag na natin patagalin, i-play na natin yung video para pakinggan ang kanilang mga hinanaing. Sa masasabi ko po ngayon parang hindi walang nagagawang mabuti yung ating presidente. Kasi lalong naghihirap yung mga Pilipino. Baga parang puro lang siya pasyal-pasyal, wala naman siyang nagagawang mabuti. So sana mas uunahin niya muna yung kapakanan o yung yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. So bilang isang OFW po, parang masyado na kaming nababahala kasi syempre bilang single mom with anak po ako sa Pilipinas noon kay PRRD, panatag ako kahit umuwi ng madaling araw yung mga anak ko kasi hindi ako kakabahan kasi safe po talaga sa Pilipinas noon. Pero ngayon po kasi pag unabot na po ng 10 o'clock or 11 o'clock ang anak ko sa labas, masyado na po akong kinakabahan kasi masyado na pong talamak na naman ang droga at mga adik sa Pilipinas. So Tama nga naman si ate. So nakakatakot na talaga. Kahit nga ako lalaki, nakakatakot na nga gumala ng gabi. Mga around 9 hanggang madaling araw. Naku, sa panahon ni Tatay Digong, pwede tayo makagalan yan. Saka hindi ka matatakot. Ngayon, tama nga si ate, lalo na siya kasi nandun sa abroad. Mga anak niya nandito sa Pilipinas. So tama po talaga kayo ate sa inyong mga panawagan. yun po. Sana gawin niya pong yung trabaho niya bilang presidente. Wag lang puro pasyal. Bayan natin dito sa Paris na gising na para ipaglaban ang ating karapatan at hustisya para sa ating bayan, Pilipinas. Nandito kami ngayon sa isang park para ilabas namin ang aming mga hinaing, ang mga saloobin namin na matagal na pong kinikimkim namin. So we want justice, we want peace, we want transparency of all the transaction in the government na hindi nakikita po sa mamayang Pilipino. So Mr. President, wag mo po kaming idamay dyan sa gera ng China at saka Amerika. Tingnan nyo si kuya ang layo-layo niya sa Paris. Nananawagan na wag daw siyang idamay. Lalo na tayo dito na nandito sa Pilipinas. At alam natin si kuya, may mga pamilya yan, relatives dito yan sa Pilipinas. Kaya nanawagan siya na wag tayong idamay sa kalukuhang ginagawa nitong bangag na ito dahil sa kanilang personal na interes lamang. Grabe, tuloy kuya. Hindi po kami mga sundalo. At higit sa lahat, kulang po ang ating armas na gamitin sa gera. Maliit lang po ang ating bansa. Hindi po tayo mayaman. Isipin mo yan. Marami ang gutom. Marami ang walang trabaho. Kami po dito sumisikap para ibangon para sa ating ekonomiya sa Pilipinas. We contributed 14 billion annually sa Pilipinas dahil sa aming mga sakripisyo dito. Bigyan mo po kami ng hustisya. Hindi po kami, ang buhay namin dito talagang mahirap. Naglilinis ng bahay,
nag-aalaga ng matanda, ano pa, gardening. Kami po ay hindi opisina dito. Kami po ay, karamihan sa amin ay domestic worker. At isipin mo, gaano kahirap. Sa salita na lang, hirap na. Sa mga pag pumupunta kami sa mga kalye, iba kasi ang kulay ng Pilipino. But we tried our best. We did our best para lang kumita na ipadala sa aming pamilya. At the same time, binubuhay ang ating ekonomiya. I'm addressing also to the lawmakers na kayo po sincero sa pagserbisyo ng ating bayan. Hindi nangurakot sa pira ng bayan dahil marami po sa atin sa Pilipinas ay talagang deprived of education, deprived of all the opportunities in life dahil po malaking hiwa ng ating economy ay nabulsa ng mga taong walang pagmamahal sa bayan. So, bakit kami umalsa? Bakit kami nagrally? Dahil hindi po kami satisfied sa performance ng mga trabahante sa gobyerno. Sa mga elected officials, hindi po kami satisfied. Kaya nandito kami. I hope na dinggin nyo kami. I hope na ang aming karapatan ay respetuhin, lalo na ang karapatan sa assembly, sa media, at sa the right of expression. Ibalik nyo na ang SMNI. Dahil ang SMNI ay nagsasabi ng totoo. Hindi po paid media ang SMNI. Kawawa naman ang SMNI. So, kasama namin ngayon ang SMNI dahil naniwala kami na ang SMNI po ay totoo. So, talagang SMNI yung pinapanood sa abroad, no? Dahil yan lang yung naghahatid ng mga balita na totoo. Truth that matters. Okay. Awang totoo ang sinasabi ng SMNI at hindi bayad at hindi takot para sabihin ang totoong nangyari sa lipunan. Maraming salamat. Mabuhay ka, Pilipinas. So may mga placards akong dala, no? Sinulat ko sa French para alam ng buong mundo, alam ng mga French people kung ano ang ating presidente ngayon. So, c'est un drogué, it means he is a drug addict. Grabe naman to si ate. Totoo naman. Okay, go ate. Banat! Hindi niya sinagot yung ating mga panawagan sa kanya na magpa-drug test siya dahil alam naman ng buong mundo na siya ay muntik nang i-raid dahil sa kanyang paggagamit ng illegal na droga, ng pulboron, ika nga. Okay? So this one, Marcos démission, it means Marcos resign. Marcos resign, you're not capable of being a president now. Yung asawa mo ang nagmamanage sa Pilipinas, so dapat mag-resign ka na para sa mamayang Pilipino, para naman magkaroon kami ng magandang kinabukasan, ikaw ay umalis na. And then the other one is on veut pas de la guerre. It means ayaw namin ng giyera. So kasi yung Pilipinas ngayon dinadrag tayo sa sa giyera kontra China. So it means on veut pas la guerre. We need peace. We need peace, so we don't want gera, okay? So I have the other one, the last one. Yes, marami. Marcos arnaqueur, he's a scammer, nabudol. Maraming taong nabudol, maraming Pilipino ang nabudol. So dapat mag-resign na siya. Marcos démission, Marcos démission, Marcos démission. Siguro araw-araw travel, araw-araw waldas. Siguro yung pamimigay ng ayuda, hindi naman natin kailangan ng ayuda. Yung kailangan natin gaya ng mangingisda. Huwag mo silang bigyan ng ayuda, 2,000, 3,000, 5,000. Isang gabi, isang araw, isang linggo, mauubos na yan. Yung kailangan nila,
yung magkaroon sila ng lugar o authorization na makapangisda doon sa West Philippine Sea. Supposed to be atin naman yan eh. Yung kulang lang talaga dyan, yung magandang pakikiusap. Yung China, alam natin, kaibigan natin yan noon. Hanggang ngayon, kaibigan natin. Pero sinisira lang po ng siguro yung nasa paligid ng ating presidente, hindi magaganda. Yung mga advisor niya siguro, hindi natin alam. Kasi kung pwede naman yung tawagan si Tatay Digong. Magpatulong siya doon, ibaba niyo yung kanyang pride. Sabi niya, Tatay Digong, Mr. President, tulungan niyo po ako. Paano ayusin yung West Philippine Sea na magkaroon ng karapatan yung ating mga mangingisda doon. Kasi sa panahon ni Tatay Digong, malayo naman tayo nangingisda doon ah. Wala namang nangyaring mga water cannon na ganun. Wala namang nangyayari. Kaya yun lamang po, hindi natin kailangan ng ayuda para sa ating mangingisda. Kailangan natin ng magandang usapan. Yun lamang po. Estado po ng Pilipinas, wala tayong estado, sir. Wala po tayong estado. Kasi alam po nating lilinis na po ni Tatay Digong yung Pilipinas. Hindi man na 100%, pero kahit papano, yung mga gaya ng mga masasamang loob, kahit papano nagkaroon sila ng takot. Pero ngayon, yung mga masasamang loob, yun yung matatapang yung loob ngayon. Yun yung matatapang loob. Kasi nga, imagine mo, ilang bilanggo na pinabilanggo ni Tatay Digong dati, kayong pinalabas niya. Anong purpose? Anong dahilan? Para maghasik uli ng lagim? Para gumawa uli ng krimen? Kaya about sa estado, sir, wala. Para walang si estado, sistema, wala yung Pilipinas sa ngayon. Bagsak na bagsak. So, ayun, nakita nyo kung anong mga komento ng ating mga OFW. Talagang nakakapanglumo din dahil sa gusto't natin hindi. May mga pamilya yan sila dito at may mga anak na iniisip din nila sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, that's it for today. Thank you for watching. Kung nagustuhan yung video, paki-like and share and subscribe po and support na rin po para sa mga susunod natin ng mga video na i-upload. Salamat sa panonood. Magandang araw sa inyong lahat.